Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Sa mga baryo sa probinsya, may mga bagay na hindi mo basta mabibili ng pera. Maraming mas importante kesa sa pera. Kahit na ba maraming mga salat sa kaginhawahan sa kanila, pinipili nilang mangibabaw ang mga paniniwala nila sa iba't ibang mga bagay. Isa sa mga ito ang paniniwala nila sa mga tagapagdala ng swerte. Mga bagay na hinahanap din ng marami sa atin. Pero ang hindi natin gustong paniwalaan na ang bawat swerteng pwede mong matanggap ay may hinihingi ding kapalit. Sa baryo ng San Roque ng Dasmariñas, Cavite, kilala si Mang Kado. Isang matandang lalaki na mahilig gumawa ng mga anting-anting, rebulto, at alahas na sinasabing may dalang swerte o kaya naman nayagimat. Simple at tahimik lang si Mang Kado. Laging nakaupo sa harap ng kanyang maliit na tindahan sa tabi ng punong mangga. Kapag gabi, makikita mo pa ring may sindi ang lampara niya at maririnig ang kalansing ng mga gamit habang may ginagawa siya sa loob. Marami na raw natulungan si Mang Kado. Mga magsasaka na biglang umasenso, mga negosyante na lumago ang negosyo, at mga pamilya na tila pinagpala. Pero sabi ng matatanda, lahat daw ng binibigay ni Mang Kado ay may kapalit. Hindi mo lang alam kung kailan at kung ano ang sisingilin. Isang umaga, dumating sa baryo ang isang negosyanteng taga Maynila, si Mr. Reyes. Nakabarong, may dalang mamahaling kotse at halatang sanay sa lungsod. Narinig daw niya mula sa isang kakilala na may nagtitinda ng pampaswerte, kaya hinahanap niya si Mang Kado. Pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya nito ng isang ngiti. Ikaw siguro yung gustong bumili ng Buena Fortuna, no? Sabi ni Mang Kado, habang dahang-dahang naglalakad papasok sa kanyang kubo. Buena ano? Tanong ni Mr. Reyes. Buena Fortuna, sagot ng matanda. Isang maliit na rebulto ng babaeng nakangiti, nakahawak ng gintong barya. Yan ang huling piraso ko. Inilabas ni Mang Kado ang rebulto mula sa isang lumang kahon. Gawa ito sa kahoy, pero may taling takip ang kanyang mga mata. Nakapiring ang babaeng rebulto. Ang ngiti nito ay banayad, pero may kakaibang pangingilabot kapag tinitignan mo ng matagal. Magkano ito, Mang Kado? Tanong ng negosyante. Ngumiti ang matanda. Hindi ito basta nabibili. Pero dahil ikaw ang huling bibigyan ko, ikaw na ang bahala. Basta tandaan mo, hindi ito basta pampaswerte. Dapat marunong kang magbigay kapalit. Ngumiti ng bahagya at kumunot ang noo ni Mr. Reyes. Sabay sabing, pamahiin lang yan. Pero interesado pa din siyang bilhin ang gawa ni Mang Kado. Binayaran niya ang rebulto, nilagay sa kahon, at umalis ng walang lingon. Pagbalik niya sa Maynila, nagsimula ang mga swerteng inaasahan niya. Kinabukasan pa lang, tumawag ang mga kliyente. May bagong kontrata, may bagong investor,
may biglang order na milyon ng halaga. Yung anak niyang may sakit, gumaling matapos ang ilang araw. Ang asawa niya na dating laging may problema sa negosyo, biglang naging masigla at masaya. Swerte nga tong rebulto, sabi niya habang pinupunasan ito gabi-gabi. Nakadisplay ito sa kanyang opisina sa tabi ng altar. Buena fortuna nga talaga, dagdag niya habang tumatawa. Pero sa ikapitong gabi, may kakaibang nangyari. Habang nag-iisa siya sa sala, tahimik na nanonood ng TV, bigla niyang narinig ang mahina at paulit-ulit na kalansing ng barya. Pinatay niya ang TV. Tumahimik ang paligid. Tapos bigla ulit niyang narinig ang kalansing ng barya. Dahan-dahan siyang tumayo at napatingin sa rebulto na nasa ibabaw ng aparador. Mukha namang hindi ito nagalaw. Pero parang iba na ang ngiti. Mas malapad. Tapos yung piring niya, parang bumaba ng konti sa kanang mata. Kinuha niya ito at nilapag sa mesa. Siguro guni-guni ko lang to, bulong niya sa sarili. Pero habang nakatalikod siya, parang may biglang nagsalita malapit sa tenga niya. Bayad. Napatigil siya. Inikot niya ang paningin niya sa paligid. Tinignan niya ulit ang rebulto. Ngayon, mas lalong bumaba ang piring nito. Medyo nakikita na ang kanang bahagi ng kanyang mata. At ang ngiti nito, umabot hanggang tenga. Nabitiwan niya ang rebulto at tumilapon ito sa sahig. Pumutok ang ilaw. Lumakas ang hangin sa loob ng bahay. At sa gitna ng dilim, may kalansing ulit ng baryang umiikot-ikot sa sahig. Napasigaw siya at nagtanong kung ano ba ang kailangan ng boses sa kanya. Pero wala nang sumasagot. Ang huling narinig niya ay isang mahinang halakhak, parang galing sa kahoy mismo ng rebulto. Kinabukasan, natagpuang patay si Mr. Reyes sa kanyang sala, nakahawak sa dibdib. Sa tabi niya, isang gintong barya, may dugong natuyo sa ibabaw. At ang rebulto, di na muling nakita. Nang tanungin ng mga pulis ang asawa, sabi niya, wala naman siyang kaaway. Pero kagabi, parang may kausap siya. Parang isang boses ng babae tapos parang naniningil. Marami pa raw yung buena fortuna ni Mang Kado. Ibinibenta niya sa iba't ibang tao sa Maynila bago siya tuluyang nawala sa baryo. Kaya kung may nakikita kang rebultong babae na nakangiti, may hawak na gintong barya, huwag mo nang subukang bumili. Baka hindi swerte ang dala niyan, kundi malas. Sana po ay mapili nyo ang kwento ng dati kong boss na si Mr. Reyes. Ako po si Mikoy, taga Caloocan, at ito ang kwento ko. Si Nanette, 27 years old, call center agent sa Makati. Katulad ng karamihan, gising siya sa gabi at tulog sa umaga. Nakatira siya ng mag-isa sa isang studio-type condo. Maliit lang pero maayos. May isang shelf sa gilid ng kama na puno ng mga pampaswerte. Green candles, citrine crystals,
at ilang pirasong lumang anting-anting na bigay ng lola niya. Mahilig si Nanette sa mga manifestation at feng shui TikTok videos. Yung mga nagsasabing, gamitin mo lang to, yayaman ka. Isang gabi, habang break sa office, napadaan siya sa isang viral video. Isang babae raw ang gumagamit ng Buena Fortuna figurine at after 3 weeks, umangat ang buhay. Ang figurine, maliit lang, parang rebultong kulay ginto. May hawak na coin sa isang kamay, may piring ang mga mata, at pulang tali sa leeg. Ang caption ng video, nagpayaman ako sa loob ng 3 linggo. Hindi ito scam. Order na. Napangiti si Nanette. Wala namang mawawala, di ba? Sabi niya. At sa isang click, binili niya ito. Paglipas ng ilang araw, dumating ang parcel. Amoy insenso ang loob ng kahon at may maliit na papel na may nakasulat. Pakainin mo ako ng ilaw gabi-gabi. Hindi niya gaanong pinansin or hindi niya masyadong nagets. Akala niya parang feng shui instructions lang. Nilagay niya ang figurine sa shelf katabi ng mga kandila at crystals. Noong gabing yon, naglagay siya ng maliit na kandila at sinabi, "Okay, Buena Fortuna, sana bigyan mo ko ng madaming sales bukas." At parang biro ng tadhana, kinabukasan, sunod-sunod ang close deals niya sa account. Ang manager pa mismo ang pumuri sa kanya. "Wow, congrats Nanette. Mukhang swerte ka ngayon ah." Numiti lang siya. Hindi niya alam kung coincidence lang o dahil nga sa figurine. Pagdating ng 2 linggo, parang tuloy-tuloy ang magandang kapalaran niya. Nanalo pa siya sa raffle sa office. Brand new na iPhone. Na-promote pa bilang team leader trainee. Kada gabi, pinapasalamatan niya ang figurine. "Thank you, Buena Fortuna." Bulong niya bago matulog. Pero isang gabi, napansin niyang parang nakatingin ito sa kanya. Dati nakapaling lang sa gilid ang ulo ng figurine. Ngayon, diretsong nakaharap na sa kama. Napailing siya. Siguro nabundol ko lang. Kinuha niya at inayos ito. Pero bago siya tuluyang makatulog, parang may narinig siyang mahinang hinga na galing sa direksyon ng shelf niya. Napatigil siya. Pinakinggan niya ang paligid ng mabuti. Wala na ulit siyang narinig. Hallucination lang siguro. Puyat lang ako, sabi niya sa sarili. Sa 3 linggo, 2:00 ng umaga, kakauwi lang niya galing shift. Habang nag-aayos ng uniform sa laundry, bigla niyang napansin na bukas ang ilaw sa kwarto. Kahit alam niya na pinatay niya yon kanina. Pagpasok niya, napako siya sa kinatatayuan. Ang figurine, wala na sa shelf. Nasa gilid na ng kama. Yung supot ng barya na hawak nito ay parang wala ng laman. Ang piring ng mata niya ay nasa sahig na. Bigla itong pumaling ng tingin kay Nanette. Mapula ang mga mata ng Buena Fortuna na parang galit. At may marka ng paso sa sahig, parang may natapong kandila. Kinabukasan, itinapon niya ito sa basurahan sa baba ng building. Pero pag uwi niya galing trabaho, nandun ulit sa shelf.
madungis na. Dahil sa hindi niya alam ang gagawin, tinawagan niya ang best friend niya na mahilig din sa mga pampaswerte. Ikinwento ni Nanette ang mga nangyari. Pinilit niyang huwag pansinin ang takot na nararamdaman. Kung sino man nagbalik niyan, hindi nakakatuwa ha, sabi niya sa hangin. Ngunit kinagabihan, habang naliligo siya, bumigat bigla ang hangin. Tumigil ang shower. At sa salamin ng banyo, unti-unting lumitaw ang mga salitang parang isinulat gamit ang uling. Ang tunay na swerte, may kapalit. Napasigaw siya. Tumakbo palabas. Pero biglang bumukas lahat ng ilaw sa kondo. Naririnig niya ang tunog ng mga barya na parang ulan na bumabagsak sa sahig, kasabay ng halakhak. At yon ang huling pagkakataong nakita siya ng mga kapitbahay. Tumatakbo na nakatwalya papuntang parking lot. Sumakay siya sa kotse at dumiretso dito sa bahay ko. Hindi na po bumalik si Nanette sa kondo. Ang alam namin hanggang ngayon, andun pa din ang Buena Fortuna na figurine. Si Nanette sa ngayon ay kasama ng mga magulang niya. Nagpapagamot dahil sa grabing tromang inabot niya dahil sa nangyari. May mga panaginip daw siya na parang meron siyang kailangang ibalik o bayaran. Pero pag tinatanong namin kung ano, wala naman siyang masabi. Makalipas ang 2 linggo, may bagong naging tenant sa unit. Isang estudyanteng lalaki. Habang naglilipat siya ng gamit, napansin niya ang maliit na figurine sa sulok ng shelf. Sinubukan niyang iabot ito sa akin, pero dali-dali kong tinanggihan. Sinabihan ko ang bagong tenant na itapon ang figurine. Pero sabi niya, kanya na lang daw kasi baka swerte ang sexy na Buena Fortuna. Nilagay niya ito sa tabi ng laptop. Mga ilang buwan lang nagtagal ang tenant na yon. Isang araw, bigla na lang siyang umalis ng walang paalam. Thank you po Miss Eleven kung mabasa mo man itong email ko. Sana po ay marinig ko ang kwentong to sa channel mo. Ako po si Geraldine, taga Makati, landlord ni Nanette, at ito ang kwento ko. Alam mo yung mga trends sa TikTok na sobrang bilis sumikat? Yung tipong pagising mo kinabukasan, lahat na ng kakilala mo ginagawa na rin. Ganon ang nangyari sa #Buena Fortuna Challenge. Simple lang daw ang mechanics. Bibili ka ng rebultong tinatawag na Buena Fortuna. Maliit lang, mga 6 na pulgada, gawa sa porcelain, at may nakangiting mukha ng babae na may hawak na barya. Sabi sa mga caption, gawa raw to sa special na clay mula sa Baguio. Pinagbendisyonan ng isang albularyo at may dalang swerte. Pagkatapos mong makuha yung rebulto, magre-record ka daw ng video habang sinasabi, Buena Fortuna, dalin mo sa akin ang swerte. Tapos, maglalagay ka ng piso sa ilalim niya. Parang alay daw. At ipopost mo sa TikTok. Simple lang, di ba? Pero ang nakakagulat, halos lahat ng gumawa ng challenge, biglang gumanda ang buhay. May isang babae na nag-viral overnight. May isang lalaki naman na nanalo sa raffle na worth 100,000 pesos.
May isa pang vlogger na bigla na lang nagka-collab sa artista. Lahat sila nagsimula lang sa rebultong yon. Pero may napansin ng mga netizens, isang kakaibang pattern. Paglipas daw ng 7 araw, nawawala ang mga taong sumikat dahil sa challenge. Hindi lang basta nag-deactivate, as in, totally vanished. Walang update, walang story, walang kahit anong post. Minsan nga kahit i-search mo, parang binura ang buong existence nila sa internet. Doon papasok si Paulo, isang 24-year-old content creator. Matagal na niyang pangarap sumikat sa TikTok. Pero kahit anong edit, dance, o skit, wala pa ring traction. Hanggang sa may nagtag sa kanya ng video ng Buena Fortuna Challenge. Try mo to bro, legit. After 7 days, may swerte raw. Sabay send ng link ng online shop. Kaya ayun, isang araw, dumating sa kanya ang parcel. Maliit lang ang box, kulay puti, walang label, at may nakasulat sa loob ng takip. Fortune favors the brave. Inilabas niya ang rebulto. Magaan, pero parang malamig pag hawak mo siya. Kakaiba rin ang muka. May piring ang mata, pilit na ngiti, at may hawak siyang barya na ginto. Yung tipong kung titignan mo ng matagal, parang nakangiti lang siya sa umpisa. Pero unti-unting nagiging parang ngisi pag tinitigan mo na. Kinabukasan, ginawa niya ang challenge. Nag-record siya habang sinasabi, Buena Fortuna, dalin mo sa akin ang swerte. Nilagyan niya ng piso sa ilalim. Nag-post at nilagyan ng caption na, Let's see if this works. Hashtag Buena Fortuna Challenge, hashtag for fun only. Paglipas ng 2 araw, bumuhos ang blessings. May nag-DM sa kanya para sa sponsorships. Tumaas ang followers mula 2,000 hanggang 120,000 overnight. May nagpadala pa ng libreng pagkain at merch. Totoo pala to sabi niya sa sarili habang tawa ng tawa. Pero habang lumalaki ang reach niya, may napansin siya sa comments. May mga random accounts na walang profile picture, puro 0 followers at pare-parehong comment. Ibalik mo ang utang, 7 araw lang, bayad ka na. Akala ni Paulo troll lang, pinabayaan niya. Ika-6 na gabi, nagla-live siya sa TikTok. Ang saya ng chat, puro Paulo, idol. Pero sa gitna ng mga comments, may isa na lumitaw ulit. Bayad na, Paulo. Handa ka na ba? Napakunot noo siya. Troll na naman to guys. Sino to? Biglang nag-glitch ang camera. Yung mukha niya sa live feed, nagdilim. Tapos parang may anino sa likod. Akala niya, reflection lang ng ring light. Pero nang ayusin niya ang cam, may babaeng nakatayo sa sulok ng kwarto. Mahaba ang buhok, parang dark brown ang balat at damit niya. At parang lumulutang lang. Nakatilt ang ulo niya sa gilid at nakangiti. Biglang nalog-out yung live. Kinabukasan, wala na si Paulo.
As in wala. Pati mga dating video niya, lahat private. At yung account, hindi na rin ma-search. May mga nagsasabing nakita siya ng kapitbahay isang gabi bago siya mawala. Nakaupo lang daw sa tapat ng rebulto, nakatitig ng matagal at paulit-ulit na sinasabi, "Buena Fortuna, salamat. Pero ayokong kunin mo yung swerte ko." Ngayon, sabi ng mga TikTok users, kung minsan daw sa madaling araw, habang nagsuscroll ka ng walang tigil, may biglang lilitaw na video na tinatawag na Buena Fortuna Challenge MP4. Walang caption, walang username, at parang galing sa ibang timeline. Pag pinanood mo, maririnig mo ang boses ni Paulo. Mahina pero malinaw. Buena Fortuna, dalin mo sa akin ang swerte. Sa unang mga segundo, normal lang. Pero pag umabot ka sa frame 27, may makikita kang babae sa likod niya. At sa huling segundo ng video, bago ito mag-black screen, may maririnig kang bulong diretso sa mic. Buena Fortuna, gusto mo? At pag narinig mo yun, huwag mong i-refresh. Huwag mong i-check kung sino ang nag-upload. Kasi pag ginawa mo, baka ikaw na ang susunod na makitang nakangiti sa likod ng frame. Maraming salamat po, Miss Eleven, sa pagbasa ng story ko. Ako po si Jack, best friend ni Paulo, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.